So guys, regarding sa DIY, tourist visa, student visa, de facto visa, dependent visa, kung gusto nyo akong makausap, one-on-one, nagbibigay ako ng insight kasi each application may mga ano kasi yan, no, mga case-to-case basis kasi yan. May mga factors na isa lang alang. So, kung gusto nyo akong makausap na libre, one-on-one, sa WhatsApp, so, all you have to do para fair sa lahat is pumunta sa reviews ng page ko. Ayan, may mga nakaano na previous na nagbigay ng reviews sa page ko, no. Nakausap ko na yan sila ng mga 20 to 30 minutes ang ilalaan ko sa iyo para ma-assess kita in regards with your tourist visa at saka student visa, de facto visa, whatever visa na yung may idea lang ako, no? Basta yung tatlo na yan, tourist visa, student visa, de facto visa, subsequent visa, mga ganon. So, may i-share ko sa inyo yung DIY na application or kung ano-ano yung dapat mga questions mo dyan. So, all you have to do is put a review. Makikita ko naman agad basta naka-publicity, yung naka-ganyan. Kasi if naka-only me lang, hindi ko yan ma-recognize. So, hindi kita mabibigyan ng free assessment. But, I will make sure lang na naglagay ka dito, naka-publicly para you can talk to me. But, meron din naman ako mga question and answer during nagla-live ako doon. Anytime marami kang matatanong dito, nagla-live ako sa page ko. Kasi my page was, naging active lang siya since February kasi maraming nagtatanong regarding that para isang tanungan na lang, isang sagutan na kasi nga sa sobrang dami yung gustong malaman yung DIY journey ko kasi nag-hands-on talaga ako lahat from school, insurance, agent or agency, GTA writer, at saka napakakuripot ko guys kung ano yung pinakamura doon ako pero I have to make sure na quality yung gawa din. Kaya nga mayroon akong strong application kasi hindi ko naman inaasa din sa agency kasi sa agent at saka sa agency hindi yan sila perfecto, no. Tapos ang isang application is always isang sugal. You have to make sure by yourself na stroke niyo yung application mo. Kung magre-risk ka man ng pera, you have to make sure na malaki yung ilalaban mo kaysa yung talo ka. Pero kung matalo ka man, go laban pa din kasi ganun talagang application, lalo na nag-strict sila ngayon. Kung ni-refuse ka man nila ngayon, pwede kang mag-relodge ulit, reapply ulit, no? Pero kapag onshore, appeal ang tawag dun. Pero as of now, July 1, coming 2024, hindi na pwede ang onshore student visa. Kasi parang kumbaga study hopping na yan, meron na silang restriction. So, as of now, bawal na for now yung from those mga klaseng visa, lalo na yung tourist visa up, tapos magla-lodge na student visa onshore. So, message lang anytime dito sa page ko para makausap kita. Pag alam ko, mag-ano yan, magno-notify yan sa akin. Priority kasi to. Pag nag-comment ka lang saan sa mga ano ko, makikita ko kapag active ako or what. Pero kapag maraming nang nag-comment, matatabunan na yung comments mo, no? So, ang hindi kasi natatabunan sa attention ko, lalo na busy ako kasi nag-aaral, is dito sa review. Tapos, punta ka lang dyan, mag-ano ka lang sa reviews. Kasi itong mga nandito, alam ko more than 50 na itong nag-reviews, but yung iba dinidelete, yung iba naka-only me, yung sila lang nakakakita. Pero pag naka-public kasi, so I appreciate those nag-review sa akin na until now hindi nila dinidelete, hindi nila only friends, alam mo yung totoong tao talaga. Yun, na-appreciate ko kayo guys, lalo nandito. Anyan, TJ, Claire, Livia, Ayana, si Nelly, isa din yan sa mga best commenter sa page ko, si Nancy, si Mike, si Ken, ito rin si Ken, top fan ko rin yan, si Kimberly, si Anjik, si Kezia, Heidi, isa din to, magpa-plan sana to onshore, tourist visa to onshore, pero ano na. Tapos ito si Ma'am Ruth kasi naanuhan ko siya, tourist visa naman sa kanya with her
kasama niya yung husband niya, tsaka yung anak niya, no? Tapos ito din si Pearly, na ano ko to kasi nga, na-refuse yung pamangkin niya. Nakarami na kasi tong reapply, pero sad to say, na-refuse yung DIY na tourist visa kasi sobrang higpit nga ngayon. Timing pa talaga, ang dami nilang restriction, daming mga updates. Si Bernard, si Liza, si Lindsay, si Mylene, ito si Evelyn, number 1 top fan ko rin to sa ano ko, no, sa page. Si Jasmine, si Joanna, si Kuya nung napumunta kami sa ano niya. Tapos ito si number 1, si Ma'am Lovely. So I'm sad dito. Ito yung pinaka-kauna-unahang inano. Ay, aside from may na-approve na ako, pero siya yung kauna-unahan na help ko din, pero no, sad ako kasi medyo na ano sa kanya yung application. I'm not sure kung bakit inano ni visa officer kasi meron siyang anyway, di na natin yung pag-usapan. So if you want na gusto niyo mabigyan ng review or makausap ko kayo ng 20 to 30 minutes, free lang yun, walang bayad. Basta all you have to do is maglagay lang ng review dyan sa page ko para ikaw yung kakausapin ko in regards to your visa. Kasi nga, case to case naman yan. You can ask how many question na gusto mong itanong sa akin. So, i-accommodate kita. Kasi dito ang number 1 nagpa-priority, nagpa-pop up sa notification ko. Unlike sa mga post, natatabunan siya, no? So, ganyan lang guys. Thank you guys for watching and supporting my page. I hope hindi kayo magsawa and mabuhay!